Energy FM. Same, pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay, good morning. Teka. Hello. Pinatay ko yung sarili ko. Good diba? morning, Baby Toby. Good morning. Kamusta ka naman, DJ Lindsay? Ito nga, raggers. Ewan ko ba, bakit tuwing umaga na lang? Parang ang konti-konti ng oras ko, pero marami naman akong oras. Yun nga, bakit nga ba? Kasi nakikipagkwentuhan ako sa naka-duty ng Yan tech. tayo eh. Inuuna mo muna kwentuhan bago trabaho eh. Hindi, kasi relationship is very important, you know? Okay. Sige po. Ako lang pala yung walang relationship dito. And actually, Ganun. oo. Eh. Charek. Hindi, kasi ang sarap ng kwentuhan namin ni Kuya, ni Chairman. Teka, tatayo muna ako. Nahihirapan ako eh. Bakit? Ang hirap pala magsalita kapag ganito. Bakit? Nahihirapan ako eh. Naka-turtleneck tapos... Paano nga? Pahawak ka nung ano? Ano ba? Mahirap ba? Hindi naman siya matigas. Hindi dito kasi sa may bandang leeg. Oo. Dito ako nahihirapan. Masikip kasi. Ah. Tapos yung Adam's apple ko matambok. Wala kasing Adam's apple. Uy, yun ang akala mo. Matambok kasi yung Adam's apple ko, di ba? Oo. So ayun, ang nangyayari habang nagsasalita ako, habang nagbabibrate siya, Oo. umaano siya, ini-squeeze niya ng konti. Ibaba mo kasi. Ayoko, hindi kasi, ganyan kasi yung niya, ni Oo. Spider-Man eh. Oo nga, nagtatrabaho Papanindigan ka ko to, papanindigan Mamaya ko. pa kasi yung party, sinuot-suot mo na yan eh. In-excite ako yung Spider-Man kasi. Oo, alam ko naman yan. Diba? Feeling ko nga ikaw lang yung may perfect na costume. Oy, mamaya. hindi, wag ka. Feeling ko si Sir JT. May isa na nagrenta pa talaga. Oh, talaga? Oh, ang mahal nung renta niya. Oo, tumingin ako ng rent. Hindi, I cannot be, my Diba? gosh. Oo. So ako, eto naman kasi, matagal ko nang gustong bumili talaga ng Spider-Man costume. Knowing you, oo, totoo naman. Kaso nga lang, wala pa akong dahilan para bumili. Ngayon meron na. Ngayon meron na, di ba? So kaya naman binili ko na, kahit wala akong pera, binili ko na, di ba? Alam mo, ang gawin mo para mapasaya mo yung nanay mo sa pagbili mo niyan, pag uwi mo ng Cavite, bago ka pumasok ng bahay ninyo, Ganito isuot mo ako. yan, nakaganyan ka. Tapos, di ba, para laugh trip sa nanay mo. O kaya isang sige. umaga, pag gising mo ng umaga, yung tipong tahimik lang yung umaga ninyo, di ba? Pag gising mo, labas ka ng kwarto mo, tapos naka-Spider-Man costume ka. Pero may ginawa ko dati. Oo. Bumili kasi ako nung katana na Oo. na kahoy lang naman. Oo. Ang ginawa ko, kakabili ko lang, di ba? Kinabukasan Oo. pagkagising ko, tulog pa nanay ko. Oo. Gumunon ako sa harapan niya. Oo. Nag-umamba ako. Oo. Umamba ako tapos tinanyan ko, manahimik ka. Diba? Tinapat mo yung Tinapat ko yung espada, yung katana sa nanay ko. Manahimik ka. Sa mga ugali, pag gising mo sa umaga, may nakatapat sa yung espada. Yun naman kasi, kumbaga lambingan lang namin yun ng nanay ko. Totoo naman. Kasi Very, very important yan. Love namin ng isa't isa. Oo. Anyway. Ayan. Ano kayo mga ganap mamaya? Diyos ko, panonoorin ko pa lang yung yung dance steps. O nga Kasi pala, wala, ikaw, kahapon. ano yung mo? Ano? Costume mo. Kusino na lang. Tayo naman. Hindi kasi, bakit? Basta mamaya. Kami, nag-effort kami. Hoy, hindi lahat. Si Papa Jackson nga, t-shirt lang na may daw yun eh. Stanley May naman mukha siya. Na may mukha daw ng ng Si superhero. Stanley siya eh. Oy, di ako yung casual na itsura ni Natasha Romanoff. Pag nasa bahay siya, bakit? Casual. Oo. Ikaw lang yung tag dito, yung tao na nababagsakan ng building. Pwede! Galing mo doon kasi hindi siya Diba? superhero. Oo, hindi nga lang siya superhero, pero part pa rin ng Marvel. Diba? Diba? Pwede na yun. Ang hirap naman kasi, bakit ba napakamahal? Balita ako si Cara yung pumili. Yung bumunot GK, pala. si GK yung may Bumunot. kasalanan. Kaya nga. Sisihin mo si GK. Kasi bunutan naman, so walang pwedeng sisihin. Kaso, yung bumunot, mabantot yung kamay. May mga ganyan, no? Oo. Yung mga hindi talaga swerte sa bunutan, no? Yung tipong ikaw na bumunot ng ganito, Oo. ganyan. Tapos yung mabubunot yung pinaka-worst. Yung pinakamahal. yung pinakamahirap. Pinakamahirap yung sa atin, Oo. ha, Actually. Marvel. Kasi yung iba Mickey Mouse, yung iba retro. Ano pa ba yung iba sa ibang department? Yun lang naman, 70s
20s, Oo. 20s, tsaka Mickey Mouse and Friends. Mickey Mouse, di ba? Ang dali lang. Diyos ko. Kung sino pa yung mga nasa tech department, sino pa yung nag-Mickey Mouse with friends. Pero Sana syempre- kayo lang yung superhero. Pero alam mo, okay lang yan. With great power comes great responsibility. Naku, Okay. tumigil ka na, Tom Holland. Hindi, Tobey Maguire. Mas kamukha mo si Tom. Hindi, Tobey Diyan sa Maguire. itsura mo yan, dahil sa ano mo, dahil sa buhok mo, tsaka sa Ayoko. kulay mo. Ano natin, Tobey Maguire. Ang bala ka nga, kulit mo. Programa ko to, ha? Sa bagay ko naman yung naka-costume. Anyway, DJ Lindsay, pag-usapan na natin ang ating message sender, no? Okay. Na kung saan, parang napapaisip siya kung gusto pa nung partner niya or nakikita pa ba nung partner niya yung maging asawa etong ating sender. Oh. Kasi parang napapressure daw etong si ate girl na kapag nakikita niya daw yung mga post ng kanyang mga tropa, no? Talaga nga namang puro asawa na. Tapos ayun, 'di ba, may mga anak na. Ay, So ngayon siya, napapressure ngayon siya. Oh. Ang tanong niya, bakit daw ba may mga lalaki na ayaw talagang mag-asawa? grabe naman sa ayaw mag-asawa. Siguro. Siguro hindi lang ready. Oo. Hindi naman siguro. Well, kasi baby tubes, meron din talaga mga lalaki na may lado sila na hindi para sa kanilang pag-aasawa. Same as may mga babae din naman na hindi din convinced na ang pag-aasawa is necessary sa buhay nila, 'di ba? So, ba't ka nagaganyan Wala dyan? na. Naniniwala ako. So, naniniwala ako na siguro, well, kailangan mo itanong doon sa jowa mo kung ano ba, magpapakasal ba tayo soon? Sa tingin mo, ganyan. Or casual lang, 'di ba? Kasi 'di ba ang lalaki kapag tinanong mo ng ganyan, nape-pressure Actually. ng kasal? Hindi naman sa ayaw namin kayong pakasalan. No? Oo. Hindi naman sa dahil sa ganun. No? Kasi nga naman kaming mga lalaki, kailangan namin mag-provide sa inyo. Oo. Ngayon kung hindi pa namin nakakayang ibuhay yung sarili namin, di ba? Paano pa namin kayo mabubuhay, di ba? Lalong-lalo na kapag nagkaroon tayo ng pamilya. Yes, pwede tayong magtulungan, no? Oo. Kapag mag-asawa na tayo. Pero syempre, iba pa rin talaga yung parang ito na rin yung pride namin Oo. Na ako yung nagpo-provide sa pamilya namin, di ba? Oo. Isipin mo, ano lang yung kahihiyan? Hindi ko naman sa minamaliit, no? Yung Oo. yung mga nasa bahay lang na na tag dito, na mga tatay, no? Hindi ko naman minamaliit po Oy, yung hindi, sa mga mahirap ganun, kaya di ba? sa bahay. Mahirap din po talaga, Oo. oo. Pero may mga lalaki din kasi na gusto din talaga na kami yung mag-provide, di ba? Hindi, pero ang question dyan, why is it that whenever we ask you guys about marriage, halimbawa mag-boyfriend, girlfriend pa lang, seems like parang ninenervyos kayo na para kayong inaapoyan na kasi nga, dyan, pumapasok na sa utak namin yung mga kailangan namin gawin. No? Responsibilities? Yung responsibilities namin. Kasi nga, with great Okay. power comes great responsibilities. Oo nga, Kanina gagamba. pa ako paulit-ulit, yun na nga, di ba? talaga. Kasi lahat ng pressure, lahat ng mga kunwari financial. Is it not because you guys do not namin yan. see us in your future? Hindi sa ganun yun. Okay. Like for example, itong partner ni ni sender, no. Oh. 5 years na sila. Tingin mo magtatagal ba yung lalaki na yun kung ayaw niya doon sa partner niya? bagay. Siyempre oo. hindi, di ba? Kung ako hindi ako magtatagal doon sa partner ko kung hindi ko na siya nakikita in the future. Totoo naman. Pero nag-i-stay naman siya 5 years na sila, oh. So hindi lang talaga prepared pa yung lalaki. Hindi pa prepared, di ba? Kasi Oo. kami kasi yung mga lalaki, advance kami mag-isip eh. Totoo. Isipin mo, kami iniisip na namin na ayaw naming maranasan nyo yung kahirapan. Oo. Lalong-lalo kung lalaki laki sa hirap, di ba? Hirap din. Oo. Mahirap yung ganun. Kaya naman kami, iniisip namin na, ay, teka, hindi pa pala ako stable. Kaya ayoko muna magpakasal. Hindi dahil sa hindi namin kayo mahal at ayaw Oo. namin kayo in the future, no? Hindi dahil sa ganun. Hindi pa kami ready at hindi pa kami stable masyado. Okay. Kasi alam mo kanina habang nagsasalita ka dyan na parang hindi ka pa financially stable, ganyan. Ako kasi, naiisip ko, kapag hinintay mo yung tamang moment na maging financially stable ka, baka that moment is super late na. Ay, hindi. Nasa na yun? Nasa lalaki na yun. Sa bagay. Kasi syempre, di ba, isipin mo, ngayon, tumatanda na rin naman tayo, hindi naman tayo bumabatay. Kailan ka pa didiskarte, di ba? Yun nga. Kasi So, may mga lalaki din kasi na, na pressure. oo. But gumagawa na sila ng paraan. Papunta pa lang sila doon. Marahil hindi pa ngayon, malapit na yun.
Ako kasi, personally kakaisip ko about future. Ito yung dilemma ko ngayon sa buhay ko eh. Parang nag-chase ako ng mga negosyo. Ngayon pa lang paus mo yung mga negosyo ko. Tapos ang dami na nagpe-pressure sa akin, uy, kailangan nyo na magka-baby, kailangan mo na magpakasal kasi ilang taon ka na. Ganyan. Tapos ako din, sinasabi ko na saka na kapag financially stable na. Parang at the back of my mind, naisip ko rin, kailan pa ba yung financial stability na yan? Baka mamaya kasi, kaka-chase ko dun sa financial stability na yan eh. Baka too late na, hindi ko na mapansin na too late na pala. So, minsan naisip ko na okay din na may nagpa-pressure sa akin eh. Para kahit papano, nasisingit ko siya sa isip ko na, hoy, hindi ka lang nabuhay para mag-chase ng negosyo at ng mga pera-pera na yan. So, sa part naming mga babae, kasi meron kaming timeline eh. Timeline sa inyo kasi. Diba? May clock talaga na nagtitik you dahil sa namin, sa matres and everything, ganyan. So, siguro yun na rin yung rason kung bakit gusto na rin niyang, diba, maging Hindi rin naman natin masisi yung mga married. ganyang babae, no? Kung nape-pressure man sila. Kasi nga, yun nga, timeline kasi yung hinahabol nyo eh. Oo. Kami kasi hindi. Yun nga. Kayo kasi yun yung clock ninyo, Oo, yung yung- finances ninyo. Oo, finances. Yung paano namin kayo mabubuhay, di ba? Oo. Kasi nakakahiya naman para sa amin na hindi namin mabuhay yung sarili naming pamilya. Totoo. Diba? Nakakahiya talaga. Ano yung sabihin nung iba na mag-aasawa-sawa ka tapos di mo naman kayang buhayin, di ba? Oo. Tsaka syempre, ano lang masasabi ng biyanan mo, di ba? Bakit mo papakasalan to? Hindi mo pa naman kaya, di ba? Totoo yan. Yun yung kasi yung pressure sa aming mga lalaki eh. Kaya hanggat maaari, kung magpapakasal kami, dapat stable na kami. Lalo na kung yung girlfriend mo, Baby Toby, came from a good spot or good Yes. place. Halimbawa, nung hindi pa kayo nagpapakasal, lahat ng gusto niya nabibili niya, independent living siya, lahat ng Yes. gusto niya pumunta niya. Tapos nung nagpakasal kayo, biglang, hindi mo na tayo, babe, kakain sa samgyup kasi Diba? tight tayo. Parang, di ba? Para sa akin, no? Parang, teka, parang inaapakan na ako eh. Diba? Ganun yung feeling sa amin eh. Oo. Parang hindi ko maibigay yung gusto ng asawa ko. Dati araw-araw nasa Oo. SB, ganyan. Diba? Dati nagde-date tayo. Uy, gusto mo sa Gusto mo sa Hong Kong? Tara, punta kape tayo, ganyan. Kape lang tayo, Diba? di ba? Pwede yung mga ganun, di ba? Pero ngayon, nung nag-asawa na kayo, di ba, ang dami ng problema dyan. Yun nga. Magsisimula na kayo ng bahay nyo, ng sabihin na natin, for insurance and whatsoever pang bayarin, di ba? Oo. Tapos nun, nasaktuhan pa, magkakaroon na kayo ng anak. Yun nga eh. Diba? So, para sa aming mga lalaki, dapat Hirap. stable lang kami. Yes, mahirap tong desisyon talaga. Mahirap talaga. No? Talagang hindi dapat to basta-basta na lang talaga. At kaya naman kung ang partner nyo ay hindi pa rin talaga ready, no, siguro intindihin din natin or hindi naman kaya mag-usap muna kayo. Totoo. Yun yung mahalaga dun eh. Yung Oo. pag-usapan nyo. Bakit kasi, baka naman mamaya nga, gaya nga nasabi ni DJ Lensoy, no, kailan pa yung yung financial freedom mo? Kailan pa Baka- yung financial stability na Yung yan? stability na yan, di ba? Baka naman kasi in the next 10 years pa, di ba? Baka naman, oh my gosh. siyempre matagal din Oo. naman. Hindi natin ano yan eh. 10 years, Bato man. sa langit yan eh, di ba? Oo. So ayun, ang mangyayari, no? Pag-usapan nyo na lang kung ano mangyayari sa inyo. So eto yung posibilidad na pwedeng mangyari sa atin. Ito yung financial problem and whatsoever, bahay, lupa and whatsoever. So ayun, pwede nyo siyang pag-usapan tapos pagkasunduan nyo kung paano nyo itatawid etong mga to. Kasi mahirap nga naman talaga, no? Oo. na Mga lalakad palang kayo. nang blinded kayo, di ba? Totoo. Pangit naman yung ganun. Dapat pag-usapan nyo, paghandaan nyo, at hanggat maaari, no, wag muna kayong basta-basta desisyon. But ultimately, ito ngayon lang na realization. Actually, no, isang araw pa. Oh, ano? Kapag well-off at okay financially ang lalaki, like meron talaga siyang sobra-sobra to provide, walang problema eh. Oo. Anytime kahit mabuntis yung babae, may pambayad, walang problema. Anytime kapag nag-kinder yung bata, walang problema. Pambili ng diaper, walang problema. Basta kayang mag-provide ng lalaki. Yun talaga. Yun talaga, Oo, okay. Yun talaga yung Kaya dun eh. nape-pressure ang mga lalaki. Nakaka-pressure kaya. Isipin mo kayo kasi, ayaw mo na ba ako? Diba? Hindi mo Yun- na ba ako gusto? Hindi mo na ba ako nakikita in the Mataba ko future? na ba? Pangit na ba ako? Kapalit-palit ba ako? Diba? Yun lang yung pinoproblema. Girl, hindi. Okay, wala lang kaming pera. Yun lang yun. Oo. So, yun tayo girls. At saka doon sa sender mo ha, wag mo masyadong tingnan kasi yung mga ganyan. May kanya-kanyang Actually, timing ang bawat tao. Diba? May minsan kasi nangyayari kasi nakikita lang natin yung mga post ng ng mga tropa natin na may Oo. pamilya na, 'di ba? Tapos isip mo, ay buti pa sila may pamilya na. Ako eto, tumatanda na, wala pa ring asawa, Naku. parang wala nang plano yung jowa ko. Grabe. Huwag naman gano'n. Oo. Hintayin nyo yung jowa nyo, okay? Tayo nyo. Tsaka sa Trust mga your partner. lalaking nang pe-pressure ng mga babae na
na magka-baby excuse mo, kay nampe-pressure ng babaeng magka-baby. Hoy! Hindi, meron ng mga lalaki na nampe-pressure na gusto ko na magkaanak kasi yung babae ayaw pa. Ganyan. Alam niyo ba na mahirap magbuntis? Yung kalahati ng buhay ng babae, nasa ano yan eh. Ano ba? Excuse me, alam kong mahirap magbuntis. May mga lalaki nga na ganyan. Okay. Yung kalahati ng buhay nila nasa hukay ng mga babae. Kaya wag kayo pressure. Dapat yung babae, totally na sila, prepared na sila to get pregnant, to be a mommy. Pero kung Huwag ikaw, pine-pressure. pero ikaw ang magbubuntis, ano gusto mo? Babae o lalaki? Lalaki. Lalaki? Baka kasi magmana sa akin yung babae. Mahirap na, B. Gusto ko rin lalaki. O para sa akin? Pwede. O para sa'yo? Para sa akin. Lalaki. Oo, Kasi bakit? lalaki ako. Oo. Parang kasi ang cool kasi kapag meron kang ka-wrestling. Mini-me, Oo, ganyan. mini-me, di ba? Oo. Ako pinagdarasal ko, sana lalaki, Lord. Baka po magmana sa akin yung babae. Although mabait naman ako, ganyan. Pero kasi yung mga kalokohan ba sa buhay, wag na. Actually, oo. Yun din yung kinakatakot ko, no? Na baka mamaya yung mga kalokohan ko makuha din naman, di ba? Well, hindi ko naman sinasabi na hindi ko naman susubaybayan yung paglaki niya, no? Pero as much as possible, sana lalaki na lang. Para sa akin kasi mas madali. Oo, loko-loko, makulit ang lalaki kapag bata. Pero kaya naman yun. Mas makulit daw ang lalaking anak kaysa sa babaeng anak. Tama. Kaya dapat daw ang unang anak mo is lalaki para okay na kapag babae yung sumunod. Alam mo yung pamangkin ko, 3 na pamangkin ko eh. Oo. 2 babae, 1 lalaki. Ay, buti Alam mo ka yung pa. 2 babae na yon, hindi kami nahihirapan. Oo. Makulit man sila pero hindi ganun kakulit. Pero itong pamangkin kong 1 lalaki, apakakulit. Nuknukan. Oo, apakakulit. Yan ba yung pinopost mo lagi sa sa story mo? Oo, nga. apakakulit. Pero syempre, mahal din naman talaga namin. Syempre naman. Ah. Anong pangalan ng baby mo kapag nagka-baby ka? Yung Nagka-baby. una. Depende, 2 yan eh. Kapag Oo. babae kasi, Oh. siguro Una Margaret. Ano? Yung Una, O-O-N-A. Kasi nakita ko yun sa Una. tawag dito. Una. Doon sa Master Saan ba? Chef Kids. Ah, okay. Ang cute ng babae, yung pangalan niya Una. Di Oh, talaga? Sige, Una. Una Margaret. Tapos kapag lalaki naman, Dwayne Bartholomew Allen. Ang haba naman. Andrew lang pangalan ko. Dwayne, Dwayne Bartholomew Allen. Ang haba. Ano ka ba? Andrew lang pangalan ko. Bigay mo na sa akin to. Test paper, registration paper ng ano. Alam mo ba, sa Oh. pamilya namin, ako lang walang second name. Kaya nga. Kuya ko parehas JB. Oh. Ate ko tsaka kapatid ko parehas ME. Ako Andrew. Nagmadali sa akin. O ba't mo naman ipapasa sa anak mo? Siya mahirapan para sa akin. Grabe naman siya. Ako, ito nakakatawa lang kasi 'di ba kanina you were saying Sky na pangalan. Yan yung pinaka gusto kong pangalan sa Sky, lahat. actually, Sky, yung oo, babae. ganda. Alam mo kapag ko, yung mga mamahali na kape, yun yung binibigay kong pangalan, Sky. Wow. Parang coffee for Sky. Kasi ang dali niyang isulat, 'di ba? Tapos ang dali din niyang i-pronounce. Sky. Kaya yan, Sky. Oo. Sky. At saka dun sa kasi 'di ba, sa Avengers, yung Sky. babae dun Sky yung pangalan. Hindi siya Avengers actually. Nasa Avenger siya. Si Sky. Mm-mm. Hindi. Si Quake. Avengers yon. Wala pa sa Avengers sa MCU. Ewan Nasa ko siya? sa'yo. Mas magaling ka dyan. Nasa Nasa Agents of S.H.I.E.L.D. siya sa Ayun, MCU. Agents of S.H.I.E.L.D. Oo, Sky pala. Oo, yun. Baka kalabanin mo? Oo, hindi talaga ako lalaban dyan. May nagtatanong dito, lasing po ba si DJ Lindsay? Bakit lasing? Hindi ako lasing. Hindi po siya Oo, lasing. hindi po ako lasing. Maganda lang talaga. Hindi nga ako umiinom Di ba? Wow. First time kong uminom dito sa Energy. Oo, kayo mga lasing-lasingan na kayo dyan. Oy, ako hindi ako nalasing FYI. Ano lang? Wala Gusto mo ba ikwento ko dito yung nangyari dyan sa baba? Yung Wala, oy, hindi ako lasing. Sige oy. na, naku, baka mamaya ikwento ko pat ibokin ko. Anyway, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay! Yeah! Uy! Kita! Susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede mong stock sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Si Baby Toby na bakat. Nakapantalon ako, walang babakat. Okay. Oo. Nakapantalon, efas. Oo, okay. Anyway, for our next song, here's a song from M2M. Ay, favorite song niya na Siyempre naman. nakita ko sa playlist, sige, patugtugin natin. Pero sana naman may kumanta sa akin nito. Meron ng kumanta, di ba? Kumanta pa ulit. Grabe. After ng talk na. Ako na lang kakanta sa'yo. Hindi, ayoko ikaw. Dali na. Hindi ko gusto yung Oh, sa'yo. ma- Oy, wag! Alalala.
Pasingkitan mo. Sige Anyway, na. tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.